ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit siya ipinanganak at bakit siya namatay? Kasi ang tunay na Diyos hindi ipinapanganak at hindi rin namamatay. Kaya tao ang ating Panginoong Hesukristo at ang tunay na Diyos ay yun na yung Ama na nasa langit. Kung totoo at tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, bakit siya ipinanganak at bakit siya namatay? Kasi ang tunay na Diyos hindi ipinapanganak at hindi rin namamatay. Kaya tao ang ating Panginoon Hesukristo at ang tunay na Diyos ay yun na yung Ama na nasa langit. Okay, atong tagaan og reaksyon ang usa ka membro sa iglesia ni Felix Manalo. Ang matud pa niya nga si Jesus Christ kuno dili kuno Dios kay gipanganak unya namatay pod. Usa na sa mga main nga doktrina nga gitukod ni Felix Manalo o gitudlo niya sa iyahang mga tao nga si Kristo lagi dili gyud Dios. Ang tinuod kuno nga Dios mao kuno tong Ama. Kay kini manggod siya wala manggod ni sila pagtuo sa gitawag og Trinity, Triunity. Now, kung nagpakatao si Kristo unya namatay siya tungod kay gusto sa Ginoo nga maluwas ang mga tao pinaagi sa kamatayon sa usa ka halad nga wala gyud sala o kung dili na buhaton sa amahan ang iyang bugtong anak iyang gi-offer diri sa kalibutan walay tao nga makasaka sa langit. Sumuni ang doktrina nila nga ang ilang pag-ilag yun nga si Kristo dili gyud Diyos, dili makaluwas. Tao ra gyud. Now, atong tan-awon unsay gitudlo sa Biblia ug unsay gitudlo ni Felix Manalo. Kay kini manggong Felix Manalo nga kulto nga pundok. Gitukod man niya 1914 o tungod sa maong turo nga ingnon nato nga wa gyud sa kamatuoran daghang kaayong mga tao nga nagtuo sa sayop. Now, atong isgutan kay si Jesus Christ wa man siya nahimugso nga parehas gid sa tao kay ang iyang gitarget ang Dios kuno dili magpakatao di kuno pud mamatay. Now karon mangutana ta sa pagpakatao pa lang ni Kristo diha pa lang sa pagpakatao ni Kristo ato na ginang makita nga Dios gyud siya kay ang requirements baya basta matao ka sa kalibutan basta matao ka dunay sexual intercourse sa lalaki ug sa babae maunay requirements usa ka tawo nga mahimugso diri sa kalibutan pinaagi sa sexual activities sa laki ug babae unya mahimugso dayon ang usa ka bata diri sa kalibutan no tanan nga naglatagaw ug naglakaw-lakaw diri ibabaw sa kalibutan before sila nahimugso sila nga dunay lalaki ug babae nga nag-sexual activities unya na tao. So ana no munay normal nga tao. Pero sa tanan nga nahimugso diri sa kalibutan guys, si Kristo lang ang nahimugso nga walay sexual activities. Balikon ako kining usa ka babae nga gitudloan og sayop ni Felix Manalo. Kini mulangoy ni sa impierno ba? Kay di ni mao nang iyang pagsabot mahitungod sa Ginoo. Sa pagpakatao pa lang gani ni Kristo, diha na nato makita nga Dios siya. Kay ni anang panahon na wala gyud siya nahilabti ni Jose. Si Maria ba wa gyud nahilabti kung imong mabasa wa gyud mahilabti si Maria ni Jose. Wa gyud sexual activities. How come nga magunahuna siya nga kuan tao lang si Jesus? Tanawa ra mga higala. Ingon din ni ang Bible sa Matthew chapter 1 verse number 21. Tanawa ingon ang angel of the Lord ngadto ni Jose. And she shall bring forth a son, and he shall call his name Jesus, for he shall save
His people from their sins. Now, kung moingon ta nga si Kristo tao ra, base sa iyang pahayag, daw naabay tao nga makahimos pagluwas. Ha? Klaro kayo daw. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, ang pagtuo sa maong babae nga atong nakita ganiha, usa ka dakong sayop o nahibaluta kay ila mang gisalikway si Jesus, meaning dili gini sila makaadto sa langit. Mo nay usa ka sakit kaayo nga pamalandungon sa usa ka tawo nga sayop ang iyahang gitudlo og nadunggan diri sa ibabaw sa kalibutan. Okay. Verse number 22. Ingon din now all this was done that it might be fulfilled with was spoken by the Lord by the prophet saying, 23, behold, a virgin shall be with child. Matthew chapter 21 Matthew chapter 1 verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and he shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God be with us. Kanilang ba? Kanilang nga verse, guys. Makita na to nga virgin na tao ang usa ka bata dito sa babaeng virgin. May virgin, walay sperm cell sa lalaki, walay sexual activities in between sa lalaki. Kanya nahimugso siya. So sa pagpakatao pa lang ni Jesus Christ, guys, dihan na nato makita nga siya Diyos. Sayop ang iyang tudlo, sayop ang iyang nakatunan gikan ni Felix Manalo. Kay ang Diyos kuno dili kuno magpakatao, dili kuno mamatay. Naggi-program na sa Diyos para pagluwas sa mga tao karon gisalikway niya. Nausaon na pagkaluwas ani. Tanan nga mga iglesia ni Felix Manalo, guys, walay bisan usa ani nga mahilangit. Nganuman, deklaro na nga si Jesus Christ ang manluluwas. Unya karon ilang gisalikway, gihimo nilang tao. No, giklaro diya sa verse 23, behold, a virgin shall be with child, and he shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God be with us. Ang Diyos uban kanato. Sa ato pa kinilang nga verse, matudloan na makurik na unta, guys, ang sayop nga pagtudlo ni adtong baong babae. Muna nga salamat ta kay nakasabuta sa pagka Diyos ni Kristo, pagka sa deity of Christ. Si Christ is not only man, but He is God also, because we know sa iyahang pagpakatao, it is supernatural, no? Kinsa man daw kuno'y matao diri sa kalibutan nga walay sexual activities kin katilagto nga wala. Tanan nga tao diri sa kalibutan, hari ka man, prophet ka man, sa ilang tanan nahimugso nga dunay sexual activities, dunay sperm cell sa lalaki ug dunay egg cell sa babae nagmet. That is gitawag na to, guys, og kanang normal nga tao. Pero si Kristo lang ang natao sa kalibutan nga walay sperm cell sa lalaki, walay sperm cell sa lalaki ug walay sexual activities sa lalaki ug sa babae. Unya karon gihimo nilang tao si Kristo. Guys, bantay ta kay daghang kayong mga malipat-lipaton nga mga pagtulunan karon nga dili iya sa Ginoo, iya sa yawa. Salamat sa Bible nga mutulon nato sakto. Salamat sa pagtan-aw og once again maayong adlaw.